Mula kay sa iyong araw, no? May maitim na lihim daw mga kapatid patungkol sa Black Nazarene o Black Nazareno na isiniwalat ng Biblia. Yan ang ating aalamin, bibigyan ng reaction video at commentary mula kay sa iyong araw. Panoorin natin to mga tol. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin. Tuwing Enero ay ginaganap ang translasyon ng itim na Nazareno at tinatawag itong Walk of Faith. Okay. January. So, ito kaya pala may topic na ganito sa iyong araw kasi every January pala ay sinasagawa to, no? Saan napakaraming mga debotong mga Pilipino ang naniniwala na pag nahawakan nila ang itim na Nazareno sa panahon ng translasyon ay sila ay magkakaroon ng kagalingan sa kanilang mga sakit na nararamdaman. May napanood akong video sa Facebook ata yun. Parang yung hawak-hawak ng pare, yung kamay lang. Hindi ko alam kung sa Black Nazarene yun Basta may hawak-hawak siyang kamay ng nitong rebulto. Tapos yun ang parang pinangaano niya sa mga ulo nung nakapilang mga tao. Hindi ko alam kung sa Black Nazarene yun. So, iba-iba kasi talaga no, ang paniniwala ng tao pero hindi natin mapipigil talaga kung ano yung paniniwala nila. Hangga't yun ang pinaniniwalaan nila, patuloy nilang gagawin yan. Kasi yun ang iniisip nilang ikakabanal nila at saka yun yung iniisip nilang magpapagaling ng kanilang mga sakit, ng kanilang mga karamdaman. Alam mo yung tinatawag na pananampalataya mga tol? Ang pananampalataya, di ba? Na kahit daw ang bundok ay kaya mong iurong no sa pamamagitan ng pananampalataya. So kahit na ano pang sabihin ng ibang tao na mali yan, masama yan, ganyan mga tol. Yun yung kinamulatan nila, itinuro sa kanila mula nung bata sila, kinalakihan na nila yon, 'di ba? Tapos hindi sila open sa iba't ibang mga pag-aaral mga tol. Talagang hindi na mawawala sa isipan nila yung kumbaga sarado na yon mga tol. At ito ang pinakasikat na imahe dito sa ating bansa. Ngunit ano nga ba ang pumabalot na misteryo sa itim na Nazareno na ito? Ito ba talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesus? Ito ba si Jesus, ang Son of God? O ito ba si Nimrod, the Sun God? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. May naalala ako, binigyan ng reaction ko to parang last year ata. Ito ba talaga yung mukha ni Jesus? Sabi ko, hindi yan ang mukha ni Jesus. Tapos may nagkomento si nakalimutan ko yung pangalan nun basta siya, Catholic defender siya. Parang sigurado daw ako na hindi daw yun, ba't nakita ko na ba? Hindi ko pa nakikita. Hindi ko pa nakikita. Pero kaya ko lang naman nasabing hindi yan ang mukha kasi wala pa nakakita. So, di ba? Bawat picture, bawat litrato, iba-iba May maputi, may maitim, di ba? May kayumanggi, may brown. Ano ba talaga kulay ng balat ng Panginoong Jesus? Di ba? So, tuloy natin. Milyon-milyon kada taon tuwing Enero ang nakikipagsapalaran at nakikipagbuhis buhay upang mahawakan lang ang tali. Ganon din ang paghaplos sa itim na Nazareno dahil naniniwala sila na pag nahawakan ang itim na Nazareno ay sila ay magkakaroon ng lakas at kagalingan dahil dito. Ngunit ating babalikan mga kaibigan, ano nga ba ang history ng itim na Nazareno? Ang itim na Nazareno mga kaibigan ay inukit ng isang Mexican artist noong 16th century na dinala dito sa Pilipinas. Isang kwento-kwento kung bakit daw naging maitim ang Nazareno ay dahil nasunog daw ito. Ngunit ang katotohanan nito mga kaibigan kung bakit maitim ang Nazareno ay dahil ginawa ang imahe ng itim na Nazareno dahil sa mesquite wood. Ito ay isang klase ng kahoy na maitim ang kanyang kulay. Ngunit base sa banal na kasulatan at base na rin sa history saan ba nanggaling ang patungkol sa mga imahe na sinasamba sa loob ng iglesia. Ito ay nagsimula sa lugar ng Babylon. Noong panahon ng 3000 BC, isang babae na nagngangalang Semiramis o Ishtar sa Ingles at binabanggit sa Biblia mga kaibigan na ang tawag sa kanya ay Astoret o Astarte ay tinatawag siyang Queen of Babylon. Si Semiramis mga kaibigan ayon sa history ay kanyang inampun
ang lalaking nagngangalang Nimrod. Si Nimrod, mga kaibigan, ay galing sa descendant ni Adan, ang great-grandson ni Noah sa linya ng anak ni Noah na si Ham. Siya, mga kaibigan, ay anak ni Cush at siya rin ang leader, mga kaibigan, na nagpatayo ng Tower of Babel. Dahil nung pagkatapos ng baha ay naniniwala si Nimrod na baka magkaroon ulit ng baha at lilipulin ng Panginoon ang buong mundo sa pamagitan ng tubig ulit. Ngunit ipinangako ng Panginoon sa Genesis na hindi nalilipulin ng ating Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha. At ito'y kanyang ipinangako sa kanyang covenant kay Noah, dahil sa huling kapanahunan ay lilipulin ng Panginoon ang mundo hindi sa pamamagitan ng tubig kundi sa pamamagitan ng apoy. At balik tayo sa ating topiko, mga kaibigan. Si Nimrod, mga kaibigan, ay naging asawa niya ang kanyang nanay na si Semiramis. At sa pagkamatay ni Nimrod, nabuntis itong si Semiramis at kanyang ipinalabas sa buong mundo na ang kanyang ikinabubuntis ay galing kay Nimrod, na siya daw ay nag-incarnate at binuntis siya. At si Semiramis ay nagkaroon ng anak na tinatawag na Tammuz. At kung ating makikita, mga kaibigan, sila ang orihinal na mother and child. At dito na ipanganak ang relihiyon na tinatawag na pagano. Ang pagano, mga kaibigan, ay hindi naniniwala sa Diyos, kundi sila ay naniniwala na si Semiramis ang moon god, habang si Nimrod naman, mga kaibigan, ay ang sun god, at si Tammuz ay anak ng sun god. Hindi ba't parang meron siyang paghahambing sa ating panahon ngayon? Kung ating makikita, mga kaibigan, ang Diyos ng mga pagano, ang buwan at ang araw, at ito ay na-adapt sa napakaraming mga bansa sa mga ancient world, katulad na lamang ng Babylonia, Medo-Persia, Grecian Empire, at kabilang na rin dito ang Roman Empire. Dahil orihinal naman, mga kaibigan, binabanggit kasi sa banal na kasulatan na isa sa mga 10 utos ng Diyos na kanyang ibinigay at ibinahagi sa bayan ng Israel ay ang pangalawang utos na binabanggit sa Exodus 20 verse 4-6 na sinasabi dito, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, sa langit o ng nasa ibaba sa lupa o ng nasa tubig sa ilalim ng lupa. Huwag mong yuyukuran sila o paglingkuran man sila, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay Diyos na mapanibughuin, na aking dinadalaw ang katampalasanan ng mga magulang sa mga anak hanggang sa 3 at 4 na salin ng lahi ng mga napupuot sa akin, at pinagpapakitaan ko ng kaawaan ang libu-libong umiibig sa akin at tumutupad ng aking mga utos. Oo, mga kaibigan, binabanggit sa banal na kasulatan na pinili ng ating Panginoong Diyos ang bayan ng Israel bilang kanyang bayan noong unang panahon, dahil ang buong mundo noon ay sumasamba na sa sun god at tinatawag silang mga pagano at hindi sila naniniwala sa totoong Diyos. Pagkalipas ng mga ilang mga panahon ay dumating si Jesus sa ating mundo sa pamamagitan ng kanyang kapanganakan sa Birheng si Maria. At kung ating makikita, mga kaibigan, at mababasa ang Biblia, ay hindi kailanman sumamba ang ating Panginoong Jesus sa anumang klase ng larawan, dahil naniniwala siya at sumusunod siya sa kautusan ng ating Panginoong Diyos na huwag gagawa ng larawang inanyuan o ng kawangis man ng anumang anyong nasa itaas, nasa langit o nasa ibaba sa lupa o na nasa tubig sa ilalim ng lupa. Lalong-lalong higit ay huwag silang yuyukuran. Kung ating mapapansin, mga kaibigan, ibinanganak si Jesus Christ bilang isang karpentero at kailanman ay hindi siya gumawa ng imahe ng katulad ng mga anghel sa langit o katulad ng itsura ng kanyang amang nasa langit, dahil ito ay nasa kautusan ng Diyos. Namuhay si Jesus sang-ayon sa kalooban at kautusan ng kanyang amang nasa langit. Ngunit pagkalipas ng panahon, ng maraming panahon, mga kaibigan, sa panahon na si Jesus ay umakyat na sa langit, habang ang kanyang mga disipulo ay nagpatuloy sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoong Diyos, at sumapit ang panahon ni Constantine, isang emperor ng Roma, na kung saan siya ay dating pagano at kanyang pinapraktis ang pag-worship sa sun god na Diyos ng mga pagano. Hindi kasi naniniwala si Constantine patungkol
sa totoong Diyos. At dahil siya ang leader mga kaibigan sa imperyo ng Roma, ay gumawa siya ng kaparaanan upang pagsamahin ang turo ng mga Kristiyano at turo ng mga pagano, at kanyang binuo ang tinatawag na Roman Catholic Church. Ito ang pinagsamang pagano at Kristiyano. Binabanggit pa dito mga kaibigan sa Catholic Cardinal John Henry Newman, Development of Christian Doctrine, page 372. We are told by Eusebius that Constantine, in order to recommend the new religion to the heathens or to the pagans mga kaibigan, transferred into it all the outward ornaments to which they had become accustomed in their own religion. The use of temples, those dedicated to particular saints, incense, candles, holy water, processions, the ring in marriage, turning to the east, images at a later date, all are of pagan origin and sanctified by their adoption into the church. At kung ating makita mga kaibigan, napakalinaw na ito ay kagagawan ni Constantine na kanyang pinag-asawa ang turo sa Biblia at ang turo ng pagano, na ang mga Diyos sa pagano ay kanyang itinransfer sa loob ng iglesia at iniba niya lang ang mga pangalan, katulad na lamang ni Saint Peter na dating Diyos ng mga pagano na tinatawag na Jupiter. Si Venus naman ay tinatawag na Mary, habang ang mga iba pa ay galing sa Diyos-Diyosan ng mga pagano. At maging ang nakikita nating Jesus Christ mga kaibigan na imahe ay hindi talaga yan ang imahe ng ating Panginoong Hesus, dahil ayon sa mga Bible scholars, ang totoong itsura ng ating Panginoong Hesus ay medyo pabilog ang kanyang mukha, katulad din ng mga sinaunang Hudyo. Ika pa dito mga kaibigan sa Church History, Century 2, Chapter 2, Section 7, Christianity became an established religion in the Roman Empire and took the place of paganism. Christianity, as it existed in the Dark Ages, might be termed baptized paganism. Oo mga kaibigan, nahaluan ang mga turo sa loob ng ating iglesia na mga turo ng mga pagano. Isang bagay na magbibigay sa atin ng kaisipan na binabanggit mga kaibigan sa John 8 verse 32, at malalaman mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The truth will set you free, sabing ganun. Di ko alam kung anong religion mo at kung anong pinaniniwalaan mo mga tol, no? Pero yun naman kasi nakasulat talaga sa Bible eh. Huwag kang gagawa ng mga larawang inanyuan para sambahin o para luhuran. No, ang tanging dapat mo lang sambahin ng Panginoong Diyos. Kahit ngayong pagsamba sa mga santo, mga patron, mga patron, di ba? Patron ni San Roque o ni San Pedro, di ba? Hindi naman ipinag-uutos eh. Walang ibang tagapamagitan na pwedeng maglapit sa tao sa Panginoong Diyos, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo lang, hindi si Maria o hindi yung mga santo, di ba? Kasi minsan kapag dumadalangin tayo, masagana ang ani, masagana ang negosyo, masagana ang nangyayari sa buhay natin. May iba't ibang mga patron na sinasamba mga tao, pinasasalamatan mga tol eh. Lahat ng mga pagpapala, lahat ng mga blessing, galing lahat yan sa Panginoong Diyos. Diba? So hindi tayo dapat nagpapasalamat sa kung sino-sino kasi wala rin naman nakasulat sa Bible na pwede kang dumalangin o sumamba sa iba maliban sa Panginoong Diyos mga kapatid at saka sa Panginoong Hesus. Diba? Kasi ang Panginoong Hesus ang bugtong na anak ng Panginoong Diyos. Hindi ko alam kung anong klaseng relihiyon meron ka, pero alam ko iisa lang tayo ng ginagamit na Bible eh, diba? Maliban sa mga Buddhist at saka maliban sa mga Muslim. Pero nakasulat naman yan eh. Doon nakasulat din naman sa Bible na nag-utos dati ang Panginoong Diyos na gumawa ng mga rebulto, mga tulad ng rebulto ng ang kerubin, mga ganun. Pero wala akong naaalala na sinabi niyang sambahin at luhuran yung mga yon mga tol. Diba? So, depende na lang sa'yo kung paano pagkakaturo sa'yo at kung paano ang aral na tinanggap mo sa mahabang panahon na. Pero habang nandirito pa tayo sa mundo mga tol, lahat tayo ay may pagkakataon pa para makapagsiyasat at para maaral kung ano talaga yung totoong aral ng Panginoong Diyos na dapat nating sampalatayanan, di ba? So ikaw bilang isang Pilipino at bilang isang tao, anong masasabi mo dito sa videong napanood natin? Pwede kang mag-comment sa ibaba at pwede mong ibigay ang iyong opinion at iyong saloobin, no? So hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.